Welcome sa ating video today. Kasama natin si Ian and si Arlene Castillo. They're running dreadlocks and braiding services. So Ian, Arlene, pakilala niyo yung sarili niyo and tell us more about your business. Anong mga services ang mga binibigay niyo? Hi, my name is Ian and this is my wife, Arlene. And they called us Dreadzilla. Dreadzilla and Braidzilla. Because ako yung gumagawa ng dreads and nagbe-braids din. Kaya tinawag nila akong Dreadzilla dahil din sa buhok. And also for my wife, she's doing the braids. And ginagawa namin ng mga iba't ibang klaseng, halos lahat ng klaseng braids. Mostly ginagawa din ng mga Black Americans sa Amerika. And yun, alam naman natin na dinala dito sa Pilipinas. Kaya mas pinapalawak pa namin. Yung braids, also we have braids community na rin na meron dito sa Pilipinas. Yes, and home service kayo lagi, di ba? Yes, lagi kami home service from Basta't kaya Luzon, mo to rin. kahit NCR, Calabarzon, buong Luzon, kaya namin punta as long as client requested for home service, we can do that. Kasi We pag can do outside Manila, iba na rin yung home service fee namin. Kasi kailangan nyo consider yung Layo, tsaka yung layo, yes. panggasolina. Tayo, gas. Yeah. tayo. Saka yung oras ng biyahe, di ba? Oras ng Papunta, biyahe. saka pabalik. Di ba? Tsaka nakakagutom din bumiyahe, pagkain. Siyempre. So, yun. Sa mga hindi nakakala, matagal ko nang kakilala to, lalo si Ian. Siyempre, kasama ko sila sa church, but apart from that, si Ian, Before, no? kalaro ko yan ng skateboard. Like, Ira. yeah, high school days, college days, kasama ko na si Ian. Kalaro ko yan. Nagkagulat na pa ba? Christian ka din pala. And then nagkaalaman na kapatid niya pala yung senior pastor namin, di ba? Sana kayo di nyo pa alam nung una. Ah? Kagulatan talaga. Oo, kasi tahimik lang si Ian. Tahimik lang din ako. Introvert kami pareho. Connection lang namin lang, skateboard. Oo, skateboard lang talaga ang connection namin. Kakausap, kwento. Kaya pagdating nun talaga gulatan pala talaga. Oo. So, nandito tayo ngayon to help Ian and Arlene about their content. And bago yun, so mag-shoot tayo ng video nila for their content and pang-promote nila sa kanilang business. Gusto ko lang itanong, ano yung existing na content strategy? Ano yung diskarte nyo sa pag-post ng content ngayon? Ikaw. Ngayon ang diskarte na ginagamit namin or ginagawa namin sa kung ano yung trending. Una namin nagbabase kami sa tugtog, kung ano yung mga trending na tugtog ngayon. Doon siya yung ginagawa namin pang background music sa content namin. And ganun pa rin, still nag-pipix kami sa style namin na yun, before and after ng client. Tapos yung transition ng mga paggawa namin sa buhok ng client, sa braiding, para makita, ma-emphasize yung difference ng before and after. Yun, ganun kami na So mga mga photos, no? From Photos to saka videos ng behind the scenes Behind din. the Nakikita scene ko mayroon kayong behind the scenes. Nakita ko rin mayroon kayong mga photos ng mga gawa nyo, mga style, iba-ibang style, no? Saka yung mga promotional posters nakita ko. Yes, promotional posters din. More on Talaga promotion. ngayon. Lalo ngayon, kailangan talaga mas mapagmukha mong premium yung service mo, especially pagdating sa poster. Sino nagde-design nun? Ang ganda eh. Siya. Ako lang. Nice. Siya ang nag-edit lahat. Ni-edit Siya ko lang sa nag-ano. cellphone. Oo. Kaya pag nagpo-post, minsan inaabot ng 1 linggo. Oo, tagal din na-editan talaga. Kaya makain din ng oras talaga yung editing eh. Isang beses sinubukan ko yun. Nag-try ako. Tapos nung may napindot lang ako, ba't mali na? Ayoko na nga, ikaw na. Hindi ko na Matyaga siya mag-edit. Ayos. Nakakatulong ba yung pag-post nyo sa pagkuha ng clients? Yes, sobra. Yung parang kumbaga, ngayon kasi sobrang napakadali na makakuha ng clients, especially sa social media. Hindi katulad ng dati, nung siguro 90s, na mamimigay ka pa ng flyers para masabi mo, ma-promote mo yung business mo. Ngayon sobrang dali na lang talaga para sa social media. Tsaka kasi halos lahat ngayon may cellphone na eh. So, Kaya madali lahat mo na maikakalat through phone. yung business mo or kung anong meron kayo
Makikita via na Facebook nila. or any social platform. Meron ngayon. Tsaka mapabata, matanda kasi di ba may phone. Oo, meron. Yun din Makikita yung nila. target ng braid service namin. May pang bata, may pang matanda. toddlers, yung talagang pang teenagers, hanggang sa may mga senior na rin na nagpapagawa, no? Na Meron. gusto nilang, kumbaga, may experience man lang nila sa buhay nila. So, yung mga nag-i-inquire sa inyo, pagka nakita nila yung content nyo, sa tingin nyo, ilang percent yung mga nagiging customer talaga? 50-50 Ah, yata. Lagi minsan 50-50. Pero more on kasi ginagawa ko minsan, kailangan ko talaga minsan mag-stock eh. Ini-stock ko po minsan muna yung social media na nag-i-inquire. Or pag minsan pag nakikita ko naka-profile lock or basta kailangan makita ko muna minsan yung profile ng nag-i-inquire. Kasi minsan meron din kasi mga braider na nagpapanggap kunwari na client, na katulad ng business mo, na nagtatanong lang din sila kung baga parang nag-a-ask din ng price. Tinatanong nila lahat ng category ng braids na kung ano yung presyo ng ganito ganyan. So ako minsan nagiging maingat ako minsan sa pagbibigay. Pero yan, na-realize ko rin na business talaga, ganoon talaga. So anything goes talaga, binibigay ko kung ano yung talagang price, kung ano yung price niya sa bawat style ng braids. Yun, sa ganun ko nila siya. And iba-ibang edad din talaga yung nag-i-inquire. Tsaka minsan din pa, di ba? Kaya tinitingnan mo din yung profile. Kasi minsan yung iba, parang bagong account lang yung gawa, tapos parang nag-i-inquire lang, tapos biglang Magamit di mga naman dami mapapagawa. account. Minsan di naman tumutuloy, minsan papaschedule, tapos di naman tutuloy. May mga ganong instances din. Ano yung mga nakakita yung mga challenges pagdating sa ano? Challenges sa ganun, minsan tiwala eh. Kailangan minsan nagtitiwala ka rin sa mga nag-i-inquire, tatanong. Lalo kapag nagpapabook na. Tapos pag yung minsan malalayo, lalo palagi kami home service. Before na-experience din namin yung hindi kami nag-a-ask ng down payment para ma-close yung appointment. Minsan bumiyahe kami ng malayo na. Or let's say sabihin natin Bulacan, pagdating dun, wala yung client, Di na wala kami yung sinipot. existing na lugar na yun. Mga last minute Oo, yung mga cancel, last minute no? cancel, minsan yung mga ganun. Kaya may Yung pag kinokontak mo na, wala na wala yung na. sumasagot. Let's say sabihin natin scam. Yan, may mga nangyari na rin talaga yung ganun. Although hindi may iwasan, may ganun talaga. Na talagang yun, experience din namin. Oo. So, nag-PM sa akin si Ian, nagustuhan niya yung content ko. And grabe. kaya tayo dito ngayon is para gawan sila ng video. So, sa tingin nyo, sa tingin nyo yung makakatulong sa business nyo sa gamit itong content na to? Sa akin, numero uno, yung quality ng video. Sobrang napaka-professional nung quality ng video na kahit sabihin mo na pinapanood mo na siya sa Facebook. Napaka-professional nung editing tsaka nung timpla nung ilaw or lightning. Basta nung ambience niya, sobrang ganda talaga. And which is, wala naman ako mga ganong kamahal na ganong equipments. So, ayun, naisip ko na bakit di ko subukan na ipasok nung gantong braids, ma-promote sa ganitong paraan. Yes. Na in a professional way. Yeah. In a professional equipment, sobrang galing. Maganda yung binanggit mo kasi yung pag-post natin ng content, nag-a-attract na yung clients, di ba? And yung quality ng content natin, ina-attract din yung quality ng clients na nakukuha natin. So, syempre, yung content natin, nagsiset yan ng expectation. The more na mas premium yung itsura ng video mo, mas di ba, mas may trust pagdating doon, nakaka-build siya ng trust. But at the same time, nakaka-attract din siya ng much better na clients na you want premium clients. Parang premium din yung presentation mo para ma-set yung expectation. Parang tinataas mo rin yung sarili mo eh. Isa sa sa naobserbahan ko sa content nyo, di ba? Madalas puro photos, behind the scenes, which is maganda. Ganda ng mga mga pino-post nyo. Kasi mayroong mga clients na, let's say, for example, best case scenario, di ba? Yung client may pera, pambayad, meron ding oras. Kasi yun yung madalas limitation. Okay, yun lagi. Di ba? Pagka walang pera, syempre, di nila mabibili yung mo.
Pero tapos may pera sila pero wala silang oras gawin, hindi rin nila mabibili yung service nyo. So pag inisip natin, paano kung yung client meron siyang pera pang bayad sa service nyo, meron siyang oras para kunin yung service nyo, i-take yung service nyo, and then ang malupit pa, gusto niya rin yung service nyo. Ano yung mga potential na mga pwedeng pumigil sa kanila para bumili? Madalas dyan, ang napansin ko is yung mga hesitation sa isip nila. Meron silang mga fears, meron silang mga misconception, mga maling paniniwala tungkol sa, let's say, for example, sa braiding. Diba? Parang, baka masakit sa ulo ko yan, baka masira yung buhok ko, baka masira yung anit ko, ganyan. So yun yung mga kapag inisip mo yung best case scenario, yun na lang yung mga limitations eh. Kasi gusto na nila yung service nyo eh. Pero pagka nasagot natin yung mga tanong na yun, so sureball na magiging customer natin sila. So para sa akin, parang yun ang magandang gawing content is sagutin natin yung mga tanong na yun na meron sila. Para maliwanagan sila. Oo, 'di ba? So ini-eliminate natin yung barrier. Ngayon kapag ka nasagot niyo yung mga tanong na yun, ang mangyayari is mabibuild yung trust. Mabubuo yung trust. Bukod doon, makikita nila kayo, expert tong mga to. Itong mga to, alam nila yung ginagawa nila. Tama. Kaya kung kukuha ako ng dreadlocks and braiding services, syempre wala akong ibang pagkakatiwalaan kundi kayo. 'Di ba? So wala akong problema sa sa nakita ko ang consistent yung mag-post, 'di ba? Tuloy-tuloy, ang gaganda ng quality, yung style. Yun lang yung idagdag nyo. Ma-break nyo yung barrier eh. Kasi meron tinatawag na demographics, 'di ba? Yung demographics yung gender, lalaki ba yan, babae, 18 to age, 'di ba? Yun yung demographics. Pero meron palang tinatawag na psychographics. Yung psychographics, yun yung mga yun. Bali, yun yung gagawa natin ng content today. So, pipili tayo ng, sabihin natin, pinaka-common na fears ng mga potential customer nyo. And then, doon tayo, from there, gagawa tayo ng script. Tapos, i-shoot natin today. Okay. So, bago tayo mag-end, invite nyo sila sa service nyo, sa page nyo. Paano ba nila kayo mahanap? You can search via Facebook or Instagram, meron din. Braidzilla hairstyle. Or sa akin, sa Dreadzilla Ticaslo profile. Pero mas nagpo-focus kami, mas inaano namin yung growth sa page eh. Para still na bubukod yung private life saka sa mga gawa lang talaga sa page. Okay. So, pagka interesado sila sa services nyo, kailangan lang pong hanapin yung Braidzilla profile. Braidzilla hairstyle. Ilalagay naman natin yung link sa baba. Yes. So yun. Nandito.